Ang vlog natin ngayon ay tutorial kung paano siya ito gawin. Ang gamit natin ditong batigas ay boning. Yung Ridgeline saka bone stick na by meter. So tutok lang para malaman. I am Angelilianer. Welcome to my channel. Ang video natin ngayon ay tungkol sa paggawa ng Pilipiniana o paano siya sa regular na sleeves, nagiging Pilipiniana sleeves. From pattern to finish na itong gagawin nating vlog. So, mag-allowance tayo dito ng 1/2 para sa fold. Then, yung length ng sleeve is 8. Kasi medyo malaki. Dagdagan natin siya ng pleats allowance, 2.5. Yung tayo. At itong 2.5 ang pleats. So, before natin yan isukat, yung regular na sleeves, bali dito lang siya sa 8. So, ang deepness niya is 6. So, square natin doon 6. So, ang armhole niya is 21, magiging 10.5 siya. So, sa regular na sleeves, ganyan siya pagkagawa. Then, i-divide natin, di ba? So, since ito ay Pilipiniana, ang gagawin natin, itong length niya, plus yung tayo sa Pilipiniana sleeves, ay i-square natin siya. Magawa tayo muna ng rectangle. So, 10.5. 1/2 allowance kasi. So, plus 10.5. Diyan. I-square natin yan siya dito. So, yung lapad na gagawin natin is 8.5. Kasi malaki-laki kasi yung opening niya dito sa sleeve hole, armhole. Dito sa armhole, kaya yung lapad ay gagawin natin medyo malapad din dito para hindi siya awkward sa laki. So, gawin natin 4 1/4. Square muna natin siya. Dito rin 4 1/4. Then, curve natin. Para matansya nyo yung curve. Dito sa 2. At dito rin sa 2. Diyan tayo mag-curve. Tapos dito sa gitna, yung 1 1/2. So, i-curve natin yan pa ganyan. So, yan na yung base natin sa molder. So, itong length natin magiging 10.5 na siya. Ito yung finish na ito ha, yung 10.5. Itong 2.5 naman, allowance ito sa pleats. So, gawin natin siyang pabilog. Ang gagawin natin ngayong patigas ay kakaiba sa mga ginagawa nating patigas. So, dito, para may form, dyan is 6 3/4. So, down natin dito 6 3/4. Bawas tayo dito ng 1/2 inch para may form yung curve niya sa baba. So, dyan. So, dito tayo mag-curve banda dito sa may bawas natin. Ito. So, sukatin natin siya ng 1/2 ng 21 is 10.5. So, dagdag tayo ng 6 kasi 6 yung pleats natin. So, bali, ang bawat pleats is 1/2 yung lalim. At para meron tayong allowance, gawin natin siyang 17.5. Kasi yung 16.5, pag bumaba tayo dito sa half na
sewing allowance, magiging 16 and a half yan siya. So, gawin natin ditong sukat is 17 and 1/2. So, ganyan pagkakuha sa armhole. So, yung armhole natin dito, dagdagan natin ng pleats allowance na kung ilang pleats yung gagawin natin, yun din ang gagawin natin ng pleats allowance. Dagdag tayo ng 1 inch para meron tayong allowance sa pagtahi. So, ganyan na siya ang pagkasukat. So, i-curve natin dito para sa armhole. So, instead dito na mag-curve tayo dyan, so, dito tayo na mag-curve. So, ganyan na siya. So, pa-curve na siya ganyan. So, ganyan pagkakuha kung ang batayan natin ay armhole. Kasi yung pag-direct tayo dito sa rectangle, bali, magtataka kayo saan kinuha yung armhole na sukat. So, ganyan na siya. Kaya nakuha yung armhole niya with allowance sa pleats. Dito, straight na natin siya. Dagdagan natin ng sewing allowance sa side. Ganyan. So, magiging 18 and a half na siya. Kasi plus allowance. Sukat natin. Dito tayo sa may line magsukat. Para makuha natin. Yung 18 and a half. Kasi plus allowance na. 18 and a half na siya. Dyan, oh. Tape ko na siya para double na siya. Ito bali yung center. So, i-trace natin siya sa tela. Yung tela niya ay manipis lang. Yung pang barong type. With two lining siya para sa design natin, para meron siyang support sa ilalim para sa So, ito, meron to siyang design sa gitna. Ito yung ilalagay natin na design sa gitna. Nilagyan natin siya ng butas sa gitna. Distance ay dito na 1 inch. Dito distance ay na 1 and 1/2. Dito 1 and 1/2. So dito 1/2 inch lang. Para meron naman siyang looks. So bali dito magdikit siya. So ito, meron pa kasi siya ditong allowance para sa tahi, para fold dito sa may banda.
dito banda kasi butasin natin dito sa gitna. So ito, lagyan natin ito ng patigas. So bali i-fold natin siya para para mag-balance sa bawat side. So ang gagawin natin diyan, lagyan natin ng markings. So, dito sa pleats muna natin siya lagyan ng markings para natin ito, tansya natin kung saan natin padaanin yung bone stick. So dito, gawin natin 3/4. Hindi lang natin gawing malapat sa gitna ang pleats. So gawin na lang natin siyang 3/4. So paganyan yung dito sa harap. Pero dito, hanggang dito lang ang butas. Dapat meron tayong clearance na mga 1/2 inch. So, dyan ang pleats 3/4, then 1 and 1/2. 3, bali distance niya is 1 and 1/2. So, bilangin na natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, hanggang dito tayo mag-pleats. So, i-fold natin yan para maano natin sa markings. So, ito dito dapat may tama natin yung bone stick dun sa fold. So, i-tansya na natin siya. So, ang gagawin natin, bago tayo maglagay ng boning dyan, is markings muna tayo. Fold na lang natin yan mamaya para may ayos natin. Ito, pin natin siya para stable yung sukat pa. So itong sa may fold, ito dito, i-markings natin doon sa tela. Lulusot naman yan hanggang ilalim. So ito yung palatandaan natin sa center. So i-darken muna natin siya para yung alikabok dito, lilipat siya dun sa kabila. Ito, tagos ito hanggang sa pinakaloob. So dito. So no need na tayong mag-markings dyan sa apat na. So itong sa kabila, tanggalin na lang natin ito. Pwede naman siya tanggalin. Itong sa kabila, ang gagawin natin kapag hindi tumagos, markings na lang din natin siya. Ganyan. Trace natin dito sa kabilang side. Then, lipat natin sa kabila. Tapos, yan. Daanan din natin ang markings para tagos siya hanggang doon sa ika-4 na layer. 4 siya kasi dalawang side ito, left and right. Tapos itong tool, lining itong tool. So, ayan na siya. Tagos na yan siya hanggang sa pinaka 4 layer. Ayan. Kung tingin mo katulad nito, hindi siya tumagos, daanan mo siya uli. Para siguradong tagos talaga siya. Para meron tayong markings. Madali lang naman itong tanggalin kapag nalaban, wala na ito. Dito sa kabila, tumagos naman siya hanggang sa ilalim. So,
So, yung pinaka ilalim, hindi masyadong malinaw dito, i-markings na lang natin din siya para mas maging malinaw yung mga markings. Then set aside muna natin siya. Bago natin ilipat yung markings nito, ipin muna natin siya para pantay lahat yung mga layer. So, i-markings muna natin yung pinaka-center. Then, sa second line, ilipat natin. Third line. So, para magpantay, hindi na tayo mag-ano dito. Pati natin ito dito, saka sa kabilang side. Ganyan na siya. Straight na natin line dyan. So, i-continue natin dito sa gitna. And then ito, sa gitna, sukat tayo ng 3/4, saka dito 1/2. 3/4 at saka 1/2. Then ito, 1 and 1/2, saka dito 1 and 1/2. So, transfer natin dito. Ito, butasin natin ito. So, yung tahi natin dito is 1/4 lang. Bago tayo mag final cut, tingnan muna natin maigi kung pantay yung bawat side. Kasi hindi na mababalik yan pagka na-cut na natin. Review na natin siya. Tapos, yung mga excess, pwede natin siyang tanggalin na wala yung malaking excess tulad nito. Para hindi siya mag-cause ng imbalance. Bago natin i-cut, ipin muna natin siya dito sa bawat side. Dila natin siya isaga dito sa may lines. Kasi pagka tinahi, ano pa siya sa tahi. Yung butas muna ang una nating tahian. Tapos, yun ganyan. Tapos, yung pinaka dulo, ikat natin yan bago natin ibaliktad. Tulad nito para hindi siya maglukot kapag binaliktad na. Ito. Tapos, ibaliktad muna natin bago natin tahiin yung bawat side. Ganyan siya. Tapos ito muna itahin natin. Tapos baliktarin. Bago natin lagyan ng mga daanan sa patigas. Wala na yung mga lines sa pagbabaliktad-baliktad. So, gawa na lang natin yung lines bago tahiin. Meron naman siyang maaninag kunti pero hindi na siya makikita sa video kasi manipis na lang siya yung guhit. Tahi muna natin una sa center, yung bali ang design niya, itahi muna natin siya bago natin lagyan ng butas sa may para sa regilin. Pero yung tahi niya dapat
meron siyang kunting matira doon sa may pinakababa kasi daanan din natin yun ng boning na Regilin doon sa pinakababa. Magiging dalawang pasada yung bawat lines kasi daanan natin kasi siya ng boning. Diyan natin siya ipasok, mga 1/2 inch yung lapad niya or more than half, mga 5/8 of an inch. Same sizes lang yung mga lapad ng opening sa boning para hindi naman siya mahirap ipasok. So, dapat pinakamaliit ang 1/2 inch yung pasukan sa boning. So, lahat dapat pantay yung kabilang side at sa left and right side. So, maigi i-clear mo na yung mga markings para kapag tinahin natin dire-diretso na tayo at saka straight yung magiging line, lalo na kung hindi mo matansya yung mga lines. Straight ang daanan sa tahi kapag meron ng mga lines. So, dire-diretso na siya. Yung pasada sa tahi, dapat diretso siya doon sa may taas na banda yung para sa pleats. Pero yung sa may sleeve hole, dapat may allowance na 1/2 inch yung walang tahi para malusutan pa rin siya ng Regilin na bone stick. So, pagkatapos ng structure sa taas, dito sa body, ditong sa may sleeve hole, i-close na natin siya, pero sa may lining, dapat magtira tayo ng mga 1/2 na open para doon natin ipasok yung Regilin. So, ilock natin yung mga pinakadulo. Then, ikat yung mga sumobra na tela. Ito na yung pinakabutas sa pasukan natin sa Regilin mamaya. Tapos, ibaliktad natin siya para malinis siya tingnan. Tapos, daanan natin yung pinakadulo na 1/2 inch. Para ito sa boning na Regilin para matibay siya yung pinaka sleeve hole at saka mag-form siya. Pagkatapos, tanggalan na natin ng mga sinulid para ready na siya pasukan ng Regilin. So, yung Regilin, putulan natin sa dulo. Kapag pinasok natin yan nang wala siyang takip sa pinakadulo, mahirap siya kasi manipis lang yung tela. So, ang gagawin natin dyan, takpan natin ang tela sa pinakadulo. So, tahian natin siya ang tela para hindi siya maging stable siya doon sa ilalim. Maliit lang yung tela, tama-tama mga 1/4. Tama-tama lang na matakpan yung pinakadulo para pagkapasok smooth lang siya ipasok. Ito yung difference sa Regilin or bone stick na ipapatigas. Madami siyang trabahong gagawin. Hindi katulad sa yung patigas lang na malapad, isang lang siya. Pero depende naman din sa design kasi merong design na mas maganda gamitin yung boning kaysa yung malapad na materials na gawin nating patigas. Madami na tayong nagawang tutorial na patigas, depende siya sa design at sa tela. So, yung gagawin natin na project, depende kasi yan sa design ang patigas natin, kaya hindi siya pwedeng isang klase lang na materials na gagawin natin kasi magdepende yan sa project. So, pagkatapos makumpleto na yung lahat na Regilin sa may body, sa bandang may fold, itupi natin yung Regilin. Then, ang pagka-pleats, so marami naman tayong mga vlog, 6 pleats bawat side. At saka i-balance natin siya para pantay. Sa ganitong paraan,
medyo kung hindi ka sanay, maasiwa ka kasi parang hindi pa siya form kung ipasok na natin, lalo na kung hindi pa kumpleto yung mga boning. So, hayaan mo na lang kung hindi pa siya form kasi kapag napasok na yung pinaka-center is mag-form na yan siya. At saka kung matahi na. Instead ng sukatan siya, yung bone stick na lang yung ilalagay natin sa loob para diretso na makuha natin yung taas na kailangan natin sa loob. So, stretch natin yan, tapos isagad natin na mag-form talaga yung center. So, kung saan siya banda, doon natin siya putulin. Dapat dalawang bone stick na by meter. Kasi dalawang uri itong bone stick. Meron siyang isang roller lang na taas. Then ito, by meter ito kung mabili. So, naka-curl kasi siya. Kaya karaniwan hindi yan ganyan ang ginagamit ko sa gown o sa corset. Kasi yung sa mga gown, ginagamit ko yung one roller lang. Ito, ginagamit ko itong by meter sa mga ganitong klase na gagawin ko. Yung depende sa project. So, para sa loob, handa tayo ng 2 inches na lapad na bias tape or bias na cloth na cutting. Tapos i-fold natin yan at itahi. Tapos baliktarin natin yan. Then pagkatapos mabaliktad, ihati natin siya. So bali yung sa gitna, tahian din natin siya. Yung sa dulo na lang pasok natin paloob para meron tayong stopper sa isang side. Then yung kabilang banda na side, i-fold na natin yan mamaya kapag tinahi na natin doon sa ilalim. So, dalawang bone stick yung ginagawa ko dito sa pinaka-center para matibay siya yung structure. Kasi kapag isang boning lang yung natin sa pinaka-center, kulang yung tibay sa structure niya. Masagwa siyang tingnan kasi hindi siya tuwid. Kung isang boning lang, magiging tabingi siya kapag ipinatayo na natin kasi walang tibay yung pinaka-center. So, bago natin ipasok yung boning sa gitna, tahian muna natin yan yung plates para hindi siya mahirap itahi kapag pinasok na yung boning. Pagkatapos na natin magtahian yung plates, pasok na natin yung boning. Bali yung pagka-curve sa boning, ibaliktad natin pagka-plastada. Hindi natin iayon doon sa nagiging curl kasi maglukot siya sa ilalim. So, i-flat natin yung mga plates para stable talaga yung pinaka-center niya. So, putulin natin yung sobra. Tapos, yung kaputol niya, yun ang itahi natin dun sa align siya dun sa pinaka-side para siya yung magdadala ng form sa Filipiniana sleeves. Yung pinaka-side sa pinakadulo ng boning na to, itahi natin yan siya para stable, hindi siya lalabas. So, yung pinakadulo nun, tago lang yung dapat pagkatahi para hindi siya makikita yung tahi. Hindi siya makikita yung dulo, hindi siya madumi tingnan. Hindi lang din mahirap i-manage yung pagkatahi nito kasi hindi naman siya yung matigas na hindi talaga ma-fold. Bali, pwede mo siyang slightly fold aside para magawa mo yung mga tahi. Then, iplastada tapos gawa na siya ng pinaka-center na tahi para stable yung boning sa ilalim.
Yung tahi niya is mga 1 inch lang yung haba mula sa pinakadulo. Doon natin idaan yung tahi sa pinaka-center ng double boning. Kapareho din sa kabilang side. Yung tahi sa center niya, yun kasi yung magdala ng tibay sa hold niya. Then cut natin yung mga extra thread, linisin. Tapos iayos natin yung kanyang boning sa gitna. So ipin natin yung mga dun sa pinaka side niya, yung sa gitna ng boning, side by side. Tapos iayos natin at dagdagan natin ng structure ng boning para mas matibay yung ayos niya dito sa bandang baba. So isukat natin yung boning, yung Ridgeline na boning na ito ha. Sukatan natin siya doon sa pinakababa na saktong-sakto lang na magdala siya ng tibay sa form. So pagkatapos niyan ipin, itahi natin yan para maging stable siya sa ilalim. Ang tahi natin yan dapat sa every side na Ridgeline, bali dalawang side, para stable at saka matibay siya doon sa ilalim. Yung bawat dulo nun, dapat tahian natin siya ng 1/4 lang na takip para hindi siya makakatusok kung sakaling masagi sa balat kasi matulis kasi yung dulo niya. At masakit siya, parang tusok kung masagi siya sa balat, kaya takpan na lang natin siya ng tela. So, pagkatapos niyan, diretso na tayo sa second tahi sa isang side para matibay siya. Kasi wala siyang support na tela sa ilalim, so Ridgeline alone na yan siya. Kasi dagdag structure lang yan sa tibay ng kasi tibay ng baba na side. So, itong paraan na ito, isang dagdag kaalaman natin. Sana nagugustuhan niyo ang video na to. Sa susunod, tuturuan ko kayo ng isang paraan din ng ganitong klase ng boning na Filipiniana sleeves at ibang design din yun. Pwede yan siya i-flat sa plancha, pero ako mas gusto ko ganyan yung design niya kasi para hindi siya doon sa may sleeve kasi medyo malaki-laki yung sleeve sa magsusuot nito. Kung nasa YouTube nyo ito napanood, mag-subscribe lang kayo para ma-update ko kayo kung meron akong bagong upload na video o kung sa Facebook, mag-follow lang kayo para ma-update ko kayo palagi kung may bagong video. Paki-like and share naman po para matulungan niyo akong makagawa pa ng ibang video na tulad nito.